What's up guys? Ito ang Windbreaker Season 2, Episode 6. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang episodes, panoorin mo muna dito para makasabay ka ng maayos sa storya. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Tara na't magsimula. Habang naglalakad sila, napansin nila si Sakura na sobrang namumula pa rin dahil sa sinabi sa kanya ni Tsubaki na magde-date sila. Kaya sumagot si Sakura, hindi ito date ha, naiintindihan mo ba? Pabiro naman siyang sinagot ni Tsubaki. Wow, gusto mo ba tayo lang dalawa mag-date? Kaya sinabi sa kanya ni Hayato. Wow, nakakagulat ka Sakura. Akala ko hindi mo alam ang meaning ng salitang date. Halos mabaliw na si Sakura dahil sa walang tigil na pang-aasar sa kanya ng mga ito. Kaya naman iniba ni Nirei ang usapan at tinanong kung saan sila pupunta. Pinaliwanag ni Tsubaki na pupunta sila sa isang matandang nagngangalang Ito. Namatay ang asawa nito at dahil sa sakit, masyado siyang nawala sa sarili. Regular siyang binibisita ni Tsubaki dahil sa awa. Tinanong din ni Nirei kung kasama niya palagi ang kambal sa pagbisita, at sumagot si Tsubaki ng, Oo, at minsan nagsasama ako ng mga bagong tao para hindi nakakasawa. Tinanong naman ni Hayato kung anong specific na bagay ang gagawin nila roon. Kaya sinabi ni Tsubaki, hindi naman ito ganun kahirap. Kakausapin lang natin siya, tutulungan sa gawaing bahay, at papasahan natin siya ng kasiyahan ng pagkabata. Pero pagdating nila roon, natameme sila dahil sobrang masiyahin ang matanda. Napansin din nila na well-maintained ang bahay at garden, kaya hindi nila maisip kung depressed ba talaga ang matanda. Bigla naman silang napansin ng matanda at sinabing, Wow, mukhang ngayon ko lang nakita ang tatlong yan. Agad naman silang ipinakilala ni Tsubaki. Kaya sinabi ng matanda, Ay, sobrang gagwapo naman ang mga boffier na batang ito. Pero mas gwapo pa rin si Anisaga. Sabay napansin ng matanda ang appearance nila at sinabing, Meron kayong dilaw ang buhok na napakagwapo. At yung isa naman ay may hako na coral, bagay na bagay sa iyo ang style mo. Pero nabigla ang matanda nang mapansin si Sakura at sinabing, Wow, ang mata mo ay napakaganda at sobrang kakaiba. Bigla namang nagulat si Sakura sa narinig at tila sobra siyang nahiya. Kaya agad na nag-sorry ang matanda at sinabing, Pasensya na, napatayo ko kayo dyan ng matagal. Pumasok kayo dito at maupo. Pumasok naman sila ni Ray, pero napansin niya na wala si Sakura. Nang makita niya ito sa isang sulok, napatanong siya, Bakit namumula ka? Sumagot naman si Sakura, Ano bang malay ko? Pero pagpasok ni Tsubaki, pinagalitan niya ang matanda at sinabing, Tatay, ano ka ba? Hindi ba sabi ko, ilagay mo sa refrigerator ang natira mong pagkain para hindi masira? At tingnan mo ang ilaw, pandi na. Kaya nag-alok naman si Nirei na siya na lang ang magpapalit ng ilaw, at si Hayato naman ay nag-alok na siya na ang magtatanggal ng mga basura. Pagpasok ni Sakura, nabigla siya dahil may ginagawa na ang lahat, samantalang siya ay nakatayo lang. Kaya naman lumapit ang matanda sa kanya at sinabing, Pwede mo bang hawakan to? Magtitimpla lang ako ng kape. Sabay turo sa kanya na doon muna maghintay sa kwarto sa likod. Pero pagpunta ni Sakura sa kwarto, nabigla siya dahil sobrang alikabok dito at napasabing, Sobrang daming damit, kahit araw-araw akong di maglaba, may masusuot pa rin ako. Pero nagulat si Sakura nang tawagin siya muli ng matanda at sinabing hindi yun ang kwarto na tinutukoy niya. Bago siya sumunod, napaisip siya kung para saan ang mga damit na yun at tila wala nang gumagamit. Nagkape na sila, at biglang inaya ng matanda si Tsubaki na magsuot muli ng gray hat na suot niya noong kasama pa niya ang yumaong asawa. Sabi niya, sobrang romantiko kasi ng asawa niya. Kaya naman napasabi si Nirei, mukhang napakahilig mag-dress up ng asawa mo, Tay. Dito naalala ni Sakura kung bakit pala napakadaming damit sa kwartong nakita niya. Kaya sinabi ng matanda, Oo, sobrang hilig niya. At sa pag-intindi ko sa kanya at pagkuha ng atensyon, maski ako nahila na niya sa pagiging stylist. Sabay kwento na minsan, binigyan niya ang asawa niya ng badoy na dress, pero sinuot pa rin ito dahil galing sa kanya. At dahil doon, mas lalo pa siyang na-in-love sa asawa niya. Habang nakikinig, manghang-mangha ang dalawa, samantalang si Sakura ay nakasibangot dahil hindi niya trip ang ganitong mga usapan. Habang si Tsubaki naman ay sobrang excited sa mga usapang romance at sinabi pa, Wow, nakaka-excite naman ang mga storyang yan. Sigurado ako, sobrang nagustuhan niya ang dress na ibinigay mo. Ang saya dahil halatang mahal niyo ang isa't isa.
Pero seryoso ang naging sagot ng matanda. Sana nga nagustuhan niya. Kaya napasabi si Tsubaki, "Ano ka ba, Tay?" Siyempre nagustuhan niya yun. Sumagot ang matanda. Tahimik siyang babae, pero palagi siyang nakangiti. Talagang hindi mo siya ganun makakausap, pero ang mga panahong magkasama kami ay sobrang saya. Kaya napasabi si Ray, "Napakagandang relationship ang meron kayo, Tay." Grabe. Kinahapunan, paalis na sila at nagpapaalam na sa isa't isa. Sabay sabi ng matanda kay Sakura, "Salamat sa mga mata mo. Dahil sobrang daming alaalang bumalik sa akin, kasama ang asawa ko. Sobrang nag-enjoy akong kausap kayo." Dahil sa narinig, sobrang na-shock si Sakura at namula ng todo. Napasabi na lang siya, "Ano ba kayo, wala naman akong ginawa ah." Habang pauwi na sila, sinabi ni Ray, "Nag-alala pa ako. Akala ko sobrang depressed siya, pero nakakagulat, napaka-cheerful niya." Kaya seryosong sumagot si Tsubaki, "Oo, mas okay na siya kesa last year. Pero hindi mo pa rin masasabi sa isang tao, kahit na nakangiti sila sa harap mo at maingay sa paligid, dahil pagdating ng oras na nag-iisa na lang siya sa bahay at walang kausap, doon na pumapasok ang hirap na dinadanas niya. Pero natural lang yun, dahil nawalan siya ng taong mahalaga sa kanya." Sabay naging seryoso si Tsubaki at sinabing, "Pero kahit ganon, gusto ko siyang tulungan. Sayang yung nawala sa kanya." Kaya napatanong si Hayato, "Bakit sobrang porsigido ka, Tsubaki?" Sinagot siya ni Tsubaki, "Malaki kasi ang utang na loob ko sa kanya at sa asawa niya. Minahal nila ako kung sino talaga ako." Lumipat ang kwento sa nakaraan ni Tsubaki, kung saan napatitig siya sa mga babae habang naglalaro ng mga bracelet at iba pang pambabaeng accessories. Tila sobrang na-e-excite din si Tsubaki sa ginagawa nila. Pero biglang dumating ang mga tropa niya at nagsabing, "Ano ginagawa mo, Tsubaki? Tara na, magbola." Napansin nila na nakatingin si Tsubaki sa mga babae, kaya sinabi nila, "Ay, may crush ka ba sa isa sa kanila? Tara na muna, magbola. Tignan mo ginagawa nila, napakabadoy, di ba, Tsubaki?" Sumagot si Tsubaki, "Oo nga, badoy sila. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya na-e-enjoy ang mga panlalaking laruan. At tuwing makakakita siya ng mga pambabae, sobrang sumasaya siya. Nang makakita siya ng poster ng damit pambabae, na-excite siya at naisip ang idikit ito sa pader niya. Pero dito niya na-realize na kakaiba yun, dahil lalaki siya, pero pambabae ang gusto niya." Habang naglalakad siya pauwi, nakita niya ang isang napakagandang hako. Nagulat siya nang may sumigaw sa likod niya at nagsabing, "Maghapon ko nang hinahanap ang hako na yan. Para yan sa asawa ko. Maraming salamat sa paghanap." Inabot ito agad ni Tsubaki. Pero napaisip siya sa itsura ng matandang lalaki, sobrang stylish ang damit at kulay pink pa. Napasabi siya sa sarili, lalaki siya, pero pink ang damit niya. Hindi niya maintindihan ang sarili, pero gandang-ganda siya sa itsura ng matanda. Bilang pasasalamat, inimbitahan siya ng matanda sa bahay nila para magmeryenda. Pagdating nila doon, sobrang nabigla si Tsubaki dahil sa ganda ng suot ng asawa ng matanda. Nagpasalamat ito sa kanya sa paghanap ng hako. Inabutan na rin siya ng pagkain. Pero nakatulala lang si Tsubaki, kaya napatanong ang matanda, "Ayaw mo ba ng dorayaki?" Sumagot si Tsubaki, "Bigla lang ako, ang ganda kasi ng damit ng asawa mo." Sobrang na-excite naman ang matandang lalaki at sinabing, "Tama ka, di ba? Sobrang ganda. Ako ang nag-request ng outfit na yan. Mahilig ka ba sa fashion, bata?" Pero nahiya si Tsubaki at sinabing wala siyang alam sa mga ganon. Kaya inalok siya ng matanda na pumunta sa kanila kahit kailan niya gusto, para makakita ng magagandang outfit. At simula noon, halos araw-araw na bumibisita si Tsubaki sa kanila. Sobrang sumasaya siya tuwing nandun siya, dahil ramdam na ramdam niya ang pagmamahalan ng dalawang matanda. Pero isang araw, nakita niyang nagla-lipstick ang matandang lalaki. Bigla siyang nakaramdam ng inggit. Tila gusto rin niyang subukan. Napansin ito ng matandang babae at tinanong, "Ano sa tingin mo, Tsubaki? Maganda ba?" Nahiya si Tsubaki at sinabing, "Hindi ko alam, lalaki ako eh." Pero halata sa mukha niya ang pagnanais na subukan. Pagkaalis ng matanda, hindi na siya nakatiis. Lumapit siya sa lipstick, tinignan ito, at hahawakan na sana, pero nagulat siya nang biglang dumating ang matandang babae. "Sabi ko na nga ba, gusto mo tong subukan, Tsubaki?" Sobrang nagulat si Tsubaki at agad tumanggi, pero hinawakan siya ng matanda sa ulo at mahinahong sinabi,
Okay lang yan. Kaya agad siyang nilagyan ng lipstick. Natulala siya sa sarili sa salamin. Dumating din ang matandang lalaki at sabay sabing, "Wow, naka-lipstick ka, Tsubaki. Bagay sa'yo." Hindi na napigilan ni Tsubaki ang emosyon at napaiyak siya. Bakit ganun? Sobrang sumasaya ako sa ganitong mga bagay, pero ang ibang normal na lalaki ayaw dito. Pero ako, ang saya-saya ko. Ayoko na magsinungaling sa pamilya ko at sa mga kaibigan ko. Sa tulong ng mag-asawa, unti-unting naintindihan ni Tsubaki kung sino at ano talaga siya. Buong puso siyang tinanggap at minahal ng dalawa. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Sabi ni Tsubaki, "Dati, sobrang natatakot ako dahil sa iniisip ng ibang tao. Dahil kakaiba ako. Pero dahil sa 2 taong yun na tumanggap at nagmahal sakin, hindi na ako nag-iisa. Kaya ngayon, ako naman ang tumutulong sa kanya." Biglang nagulat silang lahat nang makita si Nirei na humahagulgol sa iyak. Tinatanong nila kung bakit. Sabi ni Nirei, "Sobrang buti pala ng tao ni Lolo. Sobrang na-touch lang ako." Sabay hawak niya sa kamay ng dalawa at sabing, "Pangako, tutulungan ko rin kayo." Wala nang nagawa si Sakura kundi pumayag. Tinapak niya si Tsubaki at tinanong, "Kailan ang sunod nating bisita kay Tandang Ito?" Sobrang nabigla si Tsubaki, sabay yakap sa kanila at sigaw, "I love you so much, besto friendo." Kinabukasan, nagpunta agad sila sa bahay ng matanda. Sobrang saya nito habang pinapakita ang mga lumang larawan nila ng asawa niya. Nagbulungan naman sina Nirei at Hayato. Mukhang okay naman siya, masigla pa nga. Oo nga parang unbothered talaga. Sabay pakita naman ng tanda ang sweet picture nila mag-asawa, at nakita ito ni Sakura kaya napadora siya ng kanyang kinakain dahil sa pagkabigla o pandidiri. Kaya napatanong si Nirei, "Ganun ka ba ka-surprise sa picture na nakita mo, Sakura?" Pero si Hayato ang sumagot, "Sa tingin ko, hindi na surprise si Sakura sa picture." Kaya sinabi ni Tsubaki, "Wow, gumana ba ang romance sensor mo sa picture na to, Sakura?" Agad namang tumanggi si Sakura at nagsisigaw, "Ulol ka bang alien ka?" Nabulunan lang ako at umakyat ang kanin sa ilong ko. Kaya tinanong na lang ni Tsubaki kung ano sa tingin niya ang meron sa picture ng mag-asawa. Naihiyang sinabi ni Sakura, mukha silang masaya at nag-e-enjoy, parang si Tsubaki habang kausap si Umamiya. Agad namang nabigla si Tsubaki at kinilig, habang si Sakura ay iritang-irita na sa likod at namumula, pero natigil sila nang makita nilang umiiyak ang matanda. Sabay sabi nito, "Talaga ba, ganun ang tingin mo sa picture namin, na masaya at nag-enjoy siya?" Tinanong nila kung bakit, kaya ipinaliwanag ng matanda. "Nag-aalala ako dahil simula nang nawala siya, napapaisip ako kung sumaya ba talaga ang asawa ko sa piling ko. Totoong mahal ko siya, nang sobrang higit pa sa lahat, pero arranged marriage lang kami. Kumbaga, para sa negosyo lang at plinano ng magulang namin. Ang asawa ko ay ang tipo ng taong tatahimik lang at hindi magsasabi ng nararamdaman niya. Kaya napapaisip ako kung ano ba talaga ang nararamdaman niya noon." Dito na-realize ni Nirei na kaya pala sinasabi ni Tsubaki na may bumabagabag sa matanda, ito pala yun. Sabay ngiti ng matanda at sinabing, "Ganun ba yun sa paningin niya?" Masaya siya, salamat naman at laking ginhawa. Pero biglang nagtanong si Hayato sa kanya at sinabing, "Anong klaseng picture ba yan? Dahil curious ako sa halamang walang mga dahon sa harap ninyo." Sinabi ng matanda na pinatanim ito ng asawa niya. Kaya tinanong ni Hayato kung ano ang nangyari bago ito ay patanim ng asawa niya. Sinabi ng matanda, "Normal na araw lang yun. Sinabi ko lang sa asawa ko, sobrang pagmamahal mo sa passion mo, sana ganyan din ako, para matignan mo rin ako na may halong saya sa mukha mo." Pagkatapos nito, sinabi ng matanda na hindi ito sinagot ng asawa niya. Pinatanim lang niya ang halaman. Kaya sinabi ng matanda na baka isa lang ang halaman na to sa mga nagagandahan ng asawa niya. Pero natigil siya nung sabihin ni Hayato, "Sa tingin ko, galit siya sa'yo." Nabigla ang lahat, kaya napatanong sila kung bakit. Pinaliwanag ni Hayato na ang nire-represente ng dogwoods na halaman ay vibrant romance, at karaniwang itinatanim para sabihin, "Ibaba ko sa'yo, oh, sa tingin mo ba, hindi kita mahal?" Nabigla naman ang matanda, sa sobrang tagal nilang magkasama, hindi niya ito na-realize. Dahil sa sobra niyang pag-aalala na baka hindi masaya ang asawa niya, nakalimutan na niyang tignan ang mga ngiti nito, at hindi niya namalayang sumabli siya sa pag-intindi sa pagmamahal ng asawa niya dahil sa overthinking. Sabay sabi ni Tsubaki,
Tama ka, hindi mo siya naintindihan. Kung hindi ka niya mahal, hindi niya pipiliing tumanda kasama ka. Sumagot din si Sakura, habang nahihiya. Hindi magiging ganun ang ngiti ng isang tao kung hindi niya gusto ang kasama niya. Dito natauhan ng matanda. Sa wakas, nawala na ang bigat sa dibdib niya, at agad siyang nagpasalamat sa kanila. Ano kaya ang susunod na magaganap sa buhay ng ating bida? Pagkatapos ba nito ay magsisimula na ang bakbakan na matagal nang inaabangan ng lahat? Abangan sa susunod na episode. At dito na nagtatapos ang ating video, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.